Speaking of medalists, our guest today scored our second bronze medal at the 19th Asian Games in Hangzhou, China. Wushu artist Jones Inso made the country proud after going home with the bronze. There is Jones in the men's Taiji Jian event. So let's go all out on this story. Jones Inso joining us via Zoom. Jones, nasa China ka pa, no? Yes po. Nasa China pa po kami. Congratulations. Tama ba? Taiji Jian and Taiji Quen? Parang gano'n, no? Pero sa'yo, Taiji Jian. Tama ba? Taiji Chen. Okay. Taiji Chen and Taiji Chuan. Chuan, okay. Pero sa'yo, Taiji Chen. Okay. Jones, bronze medal. Sabi ko nga, ikaw yung pangalawang nakakuha ng bronze medal para sa team Pilipinas. All in all, kamusta yung mismong experience dyan sa China? And paano mo, kung bibigyan mo ng grado yung sarili mo, ano ibibigay mo? Siyempre, sobrang elated pa rin kasi wushu sa China yan eh. Diyan yan nag-originate. So, malaking karangalan yung mag-bronze medal sa sports na wushu sa home country nila. So, sobrang saya po talaga. Gano'ng kahirap yun? Ano yung pinakamahirap? Yung ba yung crowd? Dahil alam na, sabi mo nga, 'di ba, wushu syempre sa China talaga yung ano nun. Kumbaga, yun yung daming mga fans yun na sumusuporta sa pagkalaban mo ay taga China. So, gaano kahirap yung kumbaga being there on enemy territory? Kwento mo sa amin. Actually, yung crowd po friendly naman po sila. Nagsusupport din sila sa mga kapwa naming competitors. Ang pinakamahirap po talaga is yung doon sa hot seat, sa white chairs. Kasi ako po yung sa second event sa sword, ako po yung second na nag-perform and then tapos na ako. So I have to wait for all 16 other competitors para matapos. So andun ako sa harap nila, pinapanood ko yung performances nila, inaantay ko yung score nila para lang hindi ako mapatalsik dun sa white chairs. Kanino ka pinaka-nahirapan? Anong bansa? China and Hong Kong po talaga. Kasi China, home country, yung sports na wushu is from China. So naturally, matataas yung scores nila. Yeah. And then yung Hong Kong naman, sa Tai Chi, masyado silang magaling, creative yung ginagawa nila and then innovative din. Then yung music nila maganda rin. So doon po yung dalawang country na yun. Kung babalikan mo at may, kumbaga, iisipin mo, sana ginawa ko to para sa susunod, ano yun? Kumbaga, ngayon na nakita mo na nga kung paano Hong Kong, in China, ano yung, kumbaga, mga bibit-bitin mo na learnings mo na maa-applika mo sa susunod? Sa performance ko sa carpet, doon sa competition, may mga rough points pa na pwede kong ayusin, pwede ko pang planchahin. And then, kumbaga, sa music din, pwede ako mag-change ng music na mas updated, mas nakakapag-labas ng movements na gusto kong ilabas. Nabanggit ko nga kanina, 6 medals na tayo. Tumaas na tayo ngayon, nasa number 17th dahil nadagdagan. At dun sa 6 na medalya, 4 galing sa wushu, Jones. Gaano kayo kasaya na, di ba, pwede nyo sabihin na, 4 dun sa 6 galing sa amin. Galing sa wushu yung mga nauuwing medalya ng Pilipinas. Oo nga po eh. Tapos yung training namin is, yung preparation namin is dito lang sa Pilipinas. Hindi kami nag-training di abroad? Sa China. Yes. Kasi usually pag ganitong mga kalaking competitions, nagte-training kami sa China to improve yung skills namin, tsaka para updated kami kung ano yung mga exercises na mas magpapalakas sa katawan namin para sa routine. Etong Asian Games bronze medal mo, kasi nakapag-SEA Games ka na rin, di ba, Jones? Ito ba masasabi mo, kumbaga, saan mo ilalagay to? Where will you rank this? Ito, kumbaga, sa mga accomplishments mo, sa mga napanalunan mo na dati, sa SEA Games, ganyan. Saan mo ilalagay itong bronze medal finish mo sa Asian Games? Siyempre, yung bronze medal finish na to is nasa taas na. Kasi for us Asians, Asian Games na yung pinakamataas na level ng competitions aside from sa mas mataas pa na Olympics. So Olympics, Asian Games, then SEA Games. So mga medal ko sa SEA Games, yung mga kalaban ko is malalakas din naman. Kaso
kinakaya naman natin sa performance natin, sa routine, yun lang sa Asian Games, doon na tayo magle-level up ng mga kung anong magle-level up ng skills and routine. So, Asian Games talaga nasa taas pa. Siyempre. Ano susunod? Para kay Jones Inson, ngayon natapos na ang Asian Games, ano pa bang, susubukan mo bang may magka-qualify para sa Olympics? Anong plano mo sa susunod? Ngayon na tapos na nga ang Asian Games. At patapos na rin ng taon. After this ng Asian Games, syempre may focus tayo sa studies konti, tapos may World Combat Games tayo sa October, and then World Wushu Championships sa November naman. So hopefully may budget pa yung NSA namin para sa Sana. competitions na yon. Mhm. And then next year we still have plans, pero medyo less yung competitions next year, so mas madaming preparations na magagawa. Kailangan suportahan pa ang wushu dahil sabi ko nga, 'di ba? So far so good tayo dito sa Asian Games. 4 galing sa wushu. Isang mabilisan na mensahe sa mga fans, Jones, at dun sa mga gustong sumunod sa yapak mo sa wushu. Anong gusto mo sabihin? Sa mga fans, syempre, families, friends, teammates. Malaking tulong yung mga teammates natin doon sa training and preparation. Sa parents ko, family, friends. Doon sa friends ko sa school, MA department ng Adamson University, maraming salamat sa pag-allow sa akin para makapag-compete sa Asian Games. And then, sa mga susunod pa sa akin, mag-training na kayo. Ganun lang kasimple. Sa mga susunod pa sa akin, mag-training na kayo. Ganun lang kaikli, ganun lang kadiretso. Maraming salamat sa iyo, Jones. Congratulations muli. Ingat kayo pabalik dito sa Pilipinas. Congratulations sa wushu team natin dyan sa China. That was wushu artist Jones Inso, who caught our second bronze medal at the 19th Asian Games in China.